natin. So, yung gagamitin natin na image plane is yung binigay ko sa week number 6. Kasi sa loob ng zip file ng image plane is meron tayong 4. Which is meron ng wireframe. Kasi magiging guide nyo yan sa detailing. Kahit gumawa kayo ng character from scratch, susundan nyo lang siya. Alam nyo ng basic setup dun sa legs or dun sa may head, yan yung topology. Madali lang siya sundan. So, i-repath natin siya. Siyempre, marunong na kayo mag-repath. Doon siya sa may desktop, ilalagay ko yung front image plane. And then sa may side, ilalagay ko rin yung side na image plane. So, kung mapapansin nyo, pag pumunta tayo ng front view, most likely, malaki yung image plane. So, ano ang i-scale natin? Ang i-scale ko is yung image plane. Kasi 4 feet naman yung character natin. Pwede naman natin siyang i-scale. So, select your image plane for both. Para mag-select ng image plane for both, marquee selection. And pwede nyo siyang i-scale down. Scale down natin hanggang sa magpantay siya dun sa character. Around that, and push natin pababa. Siguro ganyan lang. And check natin siya sa side. Sa side, hindi siya pantay, pupush ko siya forward. Around that area. I think that's fine. So, after ma-set up, so, ituro ko lang yung channel box layer editor, which is yung nandito yung display layers. Useful siya lalo na kapag unwari gusto nyong hindi ma-select tong image plane. Diba pagka nagdi-detail tayo, minsan nasa-select natin yung image plane. Pag nag-right click tayo, nakalagay dyan image plane 1, etc. Instead na object mode, yan. Ang gagawin nyo is ilalagay nyo siya sa display layers. Kagaya sa Photoshop, pwede nyo rin i-lock yung image plane, geometries, or any object dun sa scene ninyo. By selecting yung object, take note, nasa channel box or layer editor ako, hindi sa attribute editor. Nakita nyo tong sphere with plane icon sa may display. So, while selected yung dalawang image plane, pwede ko yan i-click. Automatically, pwede kong i-hide yung image plane. Pwede ko rin siyang i-lock. By clicking yung hide, yung V. Ayan. Etong third box, pwede kong gawing R or reference para hindi ko na siya masaselect. That means nakalock na yung object. Hindi nyo na pwedeng i-modify. Pwede nyo yan i-turn on. Ayan. Masaselect ko siya. Tanggalin nyo lang yung R. Useful siya kapag sobrang gusto nyo yung i-lock yung specific object dun sa scene niyo. Okay? Okay na? So, start na tayo dun sa may body. So, pag nag-number 3 tayo, most likely, yung edges dito sa outer is mukha pa siyang boxy. So, wala namang ganyang wala namang ganyang shape, di ba? To fix that, i-deboxify natin siya by selecting yung certain vertex. Like, eto sa waist, i-scale natin siya. Ganun lang siya. And also, take note na etong edge na to is masyado siyang pantay. Sa organic model, uulitin ko po na iwasan nyo yung masyadong pantay. So, paano natin ma-fix to? Sige, scale muna natin to. To fix that, it's either babaliin natin or i-bend natin, i-push natin up. Tayo sa image plane, ganyan. Push natin siya up. Kasi diretso siya eh. Pag tumingin tayo sa orthographic view, mapansin nyo, isang line lang siya. So, avoid that. Maximize ko lang yung workspace ko. Ayan. Pwede mo yan iangat. Yan yung sa may hip area. And, selected yung dalawa, pwede ko yan i-push hanggang hito.
So, since meron tayong guide na image plane, pwede ko sundan yung shape dun sa image plane. Push ko lang to. Ayan po. Diba? So, susundan. Pwede nyo siya sundan. No problem. And sir, bakit yung sa model nyo is yung dito is dalawa yung edge. Pero doon sa image plane, isa. Meron ba naka-encounter? Dalawa to sa image plane, isa. So, to fix that, yung isang edge is, anong gagawin natin? I-bevel lang natin. Magiging dalawa yan. Yung, baka isa lang kasi yung nandun sa model nyo. Na-skip ko ata yun. Bevel nyo na lang yung isang edge hanggang pababa. Na-try? Most likely, hindi naman. Okay. No, so next, alin pa yung i-deboxify natin? Most likely, itong nasa may gitna. So, dapat isa lang yung edge dito sa gitna. Ah. Walang dalawa, walang tatlo, walang apat. Isa lang. Okay? Vertex. Yung front saka sa back, like dito, sa may baba, ang gagamitin natin is scale. And, ipupush ko siya pa-inside. Ayan. Pag nag-number 3 ako, hindi na siya boxy. So, pwede na siyang maging base mesh for male. Ganyan na yun. Pero sa mga magpuproceed, pwede pa natin siyang lagyan ng topology dito sa chest area. Pero before that, kailangan natin i-fix yung nandito sa may butt area. So, check nyo syempre, ito is straight line pa rin siya. To fix that, avoid yung masyadong straight. Ipupush ko to up, isang edge. Yan. Ito rin, push natin pataas. And ito, pataas. Okay, nagets. Ito yung pinush ko, yung tatlo. So, syempre, straight pa rin yan ang gagawin natin. Pupush natin pa outwards. Para magkaroon ng volume. Wag naman yung OA, ha? Push natin tong nasa ilalim, inwards. Like that. Itong inwards. 3. Ito siguro is push natin out konti. Okay? And ito din, siguro taas pa. Ito rin. Yan. So, intuition lang kung ano yung magiging shape nung dun sa base mesh ninyo. Okay? Ito na. So, ito, push natin inwards lang. And then, yung sa front dito, push natin to inwards. Ganyan. So, ayan. Okay na yun sa torso. For male. So, sasave ko lang muna. And ko yung recording. Yan yung part number 1.